one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Here I am. I've come to find you. Here we are, Lord. Here I am to see your grace. Bring to you an offering. I have to ask myself, yes, God, how can I do anything but pray? I pray, yes. You
Psalm 42, verse 1 and 2. The joy, nakakahingal pala rito sa sa joy ng Lord, no? Nakakaubos ng tubig. Sabi po sa Psalm 16, verse 11. Sabi po doon, the presence of God, no? Ito po yung nagbibigay ng satisfaction sa atin. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. We are here to seek God's presence. And yung presence ng Panginoon, sabi niya satisfy tayo. Whatever things, no, na andun yung presence ng Lord, nag-iiba. Kaya namin natin yung presensya ng Panginoon ngayong umaga nito. Ito yung maging prayer natin sa Kanya ngayong umaga nito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I have come to seek your face, O Lord. I have come to seek. Yes, yes. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Ulitin po natin.
Yes, Lord. We're here, Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Teach me to please you, to praise you, to love you, oh Lord. Teach us, God, to love you more than anything, more than this world can bring. To love you more than my whole life, willing to give my sacrifice in your presence, Lord. I am satisfied. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. I have come to seek your face, oh Lord. I have come to give you praise. We have come here, Lord, to seek your face. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Teach me to please you, to praise you, to love you, oh Lord. To love you more than anything, more than this world can bring. To love you more than my whole life, willing to give my sacrifice in your presence, Lord. I am satisfied. Teach me to love you, Lord. Teach me, Lord. Teach me to please. Teach me, oh God, to praise you, to love you, oh Lord. To love you more than anything, more than this world can bring. To love you more than my whole life, willing to give my sacrifice in your presence, Lord. I am satisfied. Yes, oh God. In your presence, Lord, I am satisfied. Yes, Lord Jesus. Sa iyong presensya, Lord. In your presence, Lord, I am satisfied. Sabi po ng isang lalaki sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo po akong idagdag ang aking pananampalataya sa inyo. Dagdagan mo po ang aking faith, Panginoon. At ang sabi po sa Romans 12 verse 1, we are the living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Give it all to the Lord, surrender everything to God. At ang sabi niya po ay, hayaan mo ang Diyos ang magbago ng iyong kaisipan. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng ganap, kalugod-lugod at lubos. Yung will niya sa atin ang
lahat nais na ng Panginoon ay unahin mo lang siya. Sa umaga pong ito, let's use our voices, let's use our hands, and raise it up to the Lord. Surrender it all. Dahil wala naman tayong magagawa kung malayo tayo sa Panginoon. Kahit anong pilit natin gawin, the success is fake dahil walang satisfaction sa ating puso. Only God, feel your hearts right now. Kung merong longing, kung merong something sa puso mo, ang Diyos lang ang makapagpupuno niyan. Ang Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng saya. Hindi ang nakukuha mo ngayon. Yung resources mo ngayon, mawawala yan. Lahat yan. Pero ang Diyos ay mananatili sa buhay mo. As we sing this song, Lord, we lift our voices. Ang aming boses, ang aming mga kamay, ang aming buhay ay tanging sa iyo lang at sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. We lift our voices. Taas natin kamay sa Lord. Lift our hands. We lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Use your voice. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have. Oh, wala kaming may tatago sa iyo, Panginoon. Lahat ay sa iyo. All that we are. All that we hope to be. We give it to you, Lord. We give it to you. We give it to you. We lift our voices. We lift our hands. We lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our whatever works we have. Lord, use it, Lord. Use our lives. They are yours. We're just an offering, oh God. Our lives. All that bigay mo sa Panginoon. All that we are. All that we hope to be. We give to you. We give to you, Lord. We give to you. Silence mo na po. Hallelujah. Let it be the prayer of our hearts this morning. Awitan po, Panginoon, ngayong umagang ito. He's worthy to be praised. Nararapat sa pasalamatan. Ano mang bagay ang nahaharap mo ngayon? In everything, give thanks to the Lord. Nais mo umiyak? Ibigay mo. Itaas mo sa Panginoon. Apart from the Lord, we can do anything. Amen, Lord Jesus. We are the offering of God. Thank you, Jesus. Let us prayer this morning, God. Let it be an offering of praise to you. Let it be an offering of praise to you, God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya mo ang iyong mga boses ay tumaas sa papuri sa Panginoon ngayong umaga ito. Gamitin mo ang boses mo, papurihan mo ang Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. You are worthy to be praised. Nais marinig ng Panginoon ang papuri mo sa Kanya. In spite ano nangyari sa iyo, nararapat papurihan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you very much, oh God. Thank you very much, oh Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Praise your holy name, oh Lord. You are worthy to be praised. Thank you very much, oh God. Thank you very much, Jesus. Hallelujah. Thank you for the cross, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you.
walang ibang Diyos kundi kayo po, Panginoon. Tunay nga na inibig niyo po kami nung kami yung kasalanan pa. Tunay, Panginoon, na ang aming buhay ay para sa inyo lang. Salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong umaga sa aming pagsasambahan, sa aming pananalangin, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat, O Diyos. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede lang po umupo. Alam niyo po ba, marami tayong bisitang foreigner ngayon. Meron pong galing Europe, may galing Singapore, may galing ng Amerika. Sige po, magandang umaga po. Gusto ko lang pong magbigay-pugay muna sa classmate ko po si Dr. Dick Aguas. Ang kanyang may bahay, si Sita. Sila po ay galing po ng Texas. Si Tita Sara po naman ay galing po ng Singapore. Si Pastor Dante po ay galing ng Budapest, ba? Si Doc Aguas po ay classmate ko pa nung high school. So, pagka binilang niyo po yun, huwag niyo nang bilangin. No? Kasi pumasok kami ng high school 1968. Nagtapos kami na 1972. Kasama ko po sa UP. Siya po ay isang doktor. Sila pong mag-asawa sila po ay generous dahil meron po tayong gawain sa Bicol. Gusto lang po magpasalamat dahil mga 3 years ago yun, Doc, no? Sila po ay nagbigay ng donasyon para magawa po yung building natin sa Bicol. So, purihin po ang Diyos sa kanilang buhay. Higit doon, ang kanila pong anak ay isa rin pong pastor, isang minister po sa Daco po ng Texas. Nag-reunion lang po kami ng Friday, kanina umaga, nag-text si Dick, sabi niya, anong oras ang gawain niyo? Sabi ko 9 o'clock, kaya dito sa mga before 9. Anyway, sige po, samahan niyo po ako dahil patapos na po ang ating serye. Gumagana ba yung clicker ko ngayon? Diba? Ayun. Part 4 na po tayo. So, ang ating pong pinaka-theme for the year ay sa Malakay 3. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi nga ni Pastor Olan, baka raw mag-English ako ng mag-English. Hindi po. Bilingual po yung ating mga panauhin dahil sila po ay kapwa natin mga Pilipina. Ito po ay sabi sa Malakay, ngunit sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makatatayo kapag siya'y nagpakita, sapagkat siya'y tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad ng sabon na tagapagpaputi. Siya'y upong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at ang kanyang lilinisin tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matuwid na handog sa Panginoon. For the last 3 Sundays, ito po yung pinaka-tema natin, maging dalisay o maging pure ang bawat isa po sa lingkod ng Diyos sa taong 2026. Sabi ko po rito, it's a purification process para po sa atin dito sa PMC Marikina. So, sinabi po natin, dalawang pakay natin para po tayo purify, dalisayin, at para po tayo hubugin. At sabi nga dun sa sinabi ni Malakay, para maging righteous yung handog natin sa ating Panginoon. So, kinumpare ko po ito sa proseso ng
pag-purify po ng ginto, ang sabi natin, ay yung raw gold ay dadaan sa process ng fire, may kahalong mga chemical, at lalabas po yan, isa ng gintong pwedeng gawing alahas. Parang sa simula, ikaw at ako, dadaan po tayo sa isang process. So tinalakay po natin yung tatlong bahaging yan, yung salita ng Panginoon, yung iglesia, at yung pananalangin. At pagkatapos po niyan, lalabas po tayong tulad ng isang refined gold. No? At sinabi po natin, dalawa yung salita. Pagka pinasa po natin yung translation, meron pong logos at meron pong rhema. No? Yung logos, yung po yung pinaka sinasabi po ron, yung salita ng Panginoon na nakapagbabago ng buhay ng tao. At meron po akong binanggit, yan po yung tatlo. So sa word, yung logos, sabi natin, nanggaling po sa Hebrews 10:25. At sabi ay 10:4:12. No? At sabi po ron, matalas siya, parang two-edged sword, no? Nakapaghahati nung kailaliman ng bawat tao. So pagka binasa po natin yung salita ng Panginoon, it reflects to us kung ano yung gustong sabihin ng ating Diyos. At nung tinalakay po natin yung simbahan, hindi ko po binalikan yung lumang theology, hindi naman luma, yung theological na discussion. Instead, ang senior ko po sa inyo, yung senior po ni Rick Warren. Sabi niya, ang iglesia raw ay may limang purpose, no? O limang benefit. Sabi niya, there is a purpose to live for dahil sa church. People to live with, principles to live by, profession to live out, and power to live on. So sabi po ni Rick Warren, ang church, ang iglesia, ay isang lugar na kung saan nandun lahat yung benefit na maaring ibigay niya sa kanyang mga mananampalataya. A purpose to live, people to live with, principle to live by, profession to live out, power to live on. Sinabi ko yung profession to live out, paglabas po natin ng sanktuaryo, ay ina-announce po natin yung ating mga katayuan. So, naging conclusion po natin, ang church is a cauldron, isang kawa, no? Na where the word is preached and taught, where the word is practiced and applied, where the word becomes real and rhema. Last Sunday, tinalakay po natin ang prayer. So, kapag tinignan po ninyo, yung process, yung po nasa gitna, word, church, and prayer, diyan po tayo umiikot. Diyan po tayo hinuhubog ng ating Diyos. Yung isang reference natin the last time is yung potter's hand, di ba? So yung tagagawa ng palayok ay hinuhubog niya ang isang tao nang aayon sa kanyang kagustuhan. So last Sunday, nasa prayer po tayo at tinalakay po natin yung pananalangin. Mention ko nga ang mga Muslim, they pray 5 times a day. Di po ba? At na-relate ko nga, may nakasabay ako sa airport. Nung time na mag-prayer, punta siya sa prayer room, ni-roll up niya yung kanyang prayer mat at siya ay nanalangin, nakaharap po sa Mecca. Ang mga Hudyo, 3 beses din kumanalangin, at pag Sabat, may extra prayer sila. Nung kumakain kami ng isang gabi, nung nabasa ko kasi, ang mga Hudyo, nananalangin pagkatapos kumain. Kasi, nabusog na sila. So, nagpapasalamat sila dahil filled up na yung kanilang katawan ng pagkain. Ang mga Buddhist nananalangin, meron din po silang ginagamit na minsan incense, at sila po ay may mga chant na sinasabi. Tayo po, yung tinalakay nun,
Ang sinabi ko lang ay yung ACTS, no? So, sabi natin, we pray by giving praise, no? Purest form daw yung adoration. So, ano ba pinapagpasalamat natin? Pag lumabas ka po dyan, merong sinag ng araw, may hangin, tayo po ay buhay. So, yun po yung pinaka-basic. Pag pumunta tayo sa pagkainan natin, merong kakainin. So, yung pong pagpuri natin sa ating Diyos ay yung kasama po sa panalangin. Tapos, meron din confession. So, araw-araw po ay nagkakasala tayo sa salita, gawa, at pag-iisip. So, meron po tayong pagkukulang sa ating Panginoon. So, we confess. We ask for forgiveness. Ito ay nagiging second nature na natin. Minsan, binibigyan na lang natin siya ng kung paano tayo humihinga, hindi na natin iniisip. Pero, kailangan bigyan natin ng emphasis. Then, sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay papasalamat. Thanksgiving, no? Kaya yung meron tea. At maganda pong reference dyan ay yung Psalms 95. Sabi, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving. Extol Him with music and song. For the Lord is great, the great King above all gods." So every day, pag gising natin, meron ng pasasalamat. Meron ng thanksgiving. Tapos, sinabi natin yung pangatlo, yung S, yung supplication. Nung pinag-aaralan ko nga, yung supplication daw is archaic, ibig sabihin ancient, ibig sabihin luma na, no? Hindi na ginagamit ngayon. So 14th century raw yan, 15th century. Ibig sabihin lang naman po niyan ay to kneel. Tayo po ay nagre-request na nakaluhod. Well, nakaluhod physically, pero sinasabi natin, nakaluhod yung ating puso with humility. Supplicatus sa Latin. Sabi sa Matthew 7:7-11, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you." So, kailan tayo nananalangin? Meron tayong panalangin sa umaga, minsan meron tayong panalangin sa gabi, meron tayong Wednesday congregational meeting, meron tayong Thursday meeting sa ating national. Pero ang sabi po rito, sa unang Thessalonica, pray without ceasing, no? Pray continuously. Ibig sabihin, yung personality natin, yung ating katauhan, patuloy pong nananalangin sa ating Panginoon. Consciously, all the time, tayo po ay nagko-communicate. Ang sabi po kasi, prayer daw po is a two-way communication with the Lord. So, ang prayer po ay hindi one lane. So, ito po ay balikan. Nanalangin tayo, sumasagot ang ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So, nung unang panahon, siguro sasagot ang Panginoon sa Kanyang presensya, kagaya po ng panahon ni Moses. Ngunit ngayon, ang lahat po ng kagustuhan ng Panginoon ay nasa Kanyang salita na ating pong tinutungayan araw-araw. At ano naman po ating pinapanalangin? We pray for almost everything imaginable. Sabi po sa Philippians 4:6, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition," ito yung prayer and supplication, "with thanksgiving, present your requests to God." Kadalasan po, kapag nanalangin tayo sa Panginoon, nandun tayo palagi sa request, nandun tayo sa supplication, tama po yun. Pero yung ating attitude, yung ating pagharap sa Diyos, ay kailangan po magkaroon ng adoration at thanksgiving. Ngayon, so tatlo po yun, di po ba? Ngayong umaga, ang aking pong ihahayag sa inyo, yung pong, kumbaga sa conclusion namin. Meron po ba kayong notebook? Meron kayong ballpen at papel? Nag-i-exam kami. Si Pastor Olan, nag-submit ng kanyang
assignment. Natutuwa nga ako dahil napadala siya dun sa akin. So, sinamarize niya yung mga natutuhan. Anyway, dadaan din po tayo dyan. So, bakit ba natin ginagawa ito at bakit ko ba tinalakay yung process para dun sa purification, para dun sa pagkadalisay na kanyang mga lingkod? Kung babalikan po natin doon, ang pinapahayag po ni Malakay doon ay sa tribo po ni Levi, mga pare, mga saserdote. Ngunit sa bagong tipan, tayo pong lahat ay tinatawag na priest. No? Tayo po ay dumediretso na sa ating Diyos, na wala na po yung veil na sinasabi doon sa temple. Kaya, kinakailangan po, ang bawat isa sa atin ay may kaakibat na righteousness. Hindi po ito yung righteousness na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Yun po yung sinasabi nating positional righteousness. No? Dahil si Jesus lamang ang tama sa ating Diyos. Kung siya ay ating tinanggap, ang tingin sa atin ng Panginoon ay tayo po ay karapat-dapat. Ngunit, bilang mga tagasunod, may kailangan po tayong gawin. Ito po yung ating lingkod sa ating Panginoon. Ang dalisay. Introduction niya, Pastor, no? Ang dalisay na lingkod at ang kanyang handog. Ano ang inyong offering? Kaya lang nasabi na, no? We offer our lives. Sana gugulatin ko kayo kung ano yung offering niyo. Madalas, pag sinabi nating offering, ano yung salapi, di ba? Ano ba? Lupa. Alam mo ba may isang kulto na ang inihingi niya sa kanyang mga tagasunod ay titulo ng lupa para sa kanilang anyway. So, ngayon, puntahan po natin, ang aking pong talata ngayon ay isa po sa mga hindi lang siya malalim theologically, ngunit napakahalaga pong bahagi ng sinulat ni Pablo sa mga Romano. Romans 12:1. Ang sabi rito, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatiwirang paglilingkod. Tingnan niyo po ang sinasabi dyan ni Pablo. Una po, handog na buhay. Pangalawa po, banal. Pangatlo, acceptable. Living sacrifice, holy, and acceptable to God. Kapag binalikan po natin yung ating process, makikita po ninyo, pagka dumaan po tayo ron, yung ultimate na result na yun, ay yun po yung katanggap-tanggap sa ating Diyos. Babalikan ko naman po yung uli yung sinabi ni Malakay kasi mahalaga pong maunawaan natin yung, sorry for the word, yung kabuktutan ng mga kaparian ng panahon nila. Sila po ay dapat na nangunguna sa kanilang bayan, ngunit sila po yung unang papahayag ng mga kasamaan at kasalanan. Kaya ang sinabi rito ni Pablo, handog na buhay. Bakit buhay? Ang Hudyo po, ang sinasacrifice po nila ay, pinapatay muna nila yung bull o pinapatay nila yung pigeon. Yun po ay kailangan ng dugo, yun po ay patay, no? Ngunit, sinasabi ni Pablo, tayo ay mga buhay. Ang buhay natin ang iaalay natin sa ating Panginoon. Pangalawa po, dapat na po ito ay banal, holy. Bakit po? Be holy
For I am holy. Sabi po ng Panginoon sa Leviticus. At inulit po yan ni Pedro. Yung holiness pong yon ay hindi po holiness na righteousness na gagaling kay Jesus. Ito po yung kabanalan na ginagawa po natin, pinapractice po natin as human beings. Marami pong kaakibat yan. Ngunit ang pagkabanal po, isa lamang naman po ibig sabihin yan. Pag-iwas po sa kasalanan. Ngayon, maraming minsan relative na yung kasalanan, di ba? Maliwanag naman po sa Biblia kung ano yung kasalanan. At higit sa lahat, ito po ay sinabi ni Pablo sa sulat niya sa Galatians. No? Kung naalala po ninyo, yung fruit of the Spirit portion, nauna po ron yung mga kasalanan na dapat iwasan. Nung panahon po ni Pablo, panahon po ng mga Romano, ay talaga pong sagad sa kasalanan. At hindi po nalalayo ang pangkasalukuyang panahon. Bakit po? Ang tao ay tao. Ang nature niya ay hindi nagbabago hanggang wala si Jesus sa kanyang buhay. Palagi po namin sinasabi, kailangan ng transformation. At dito po tayo pupunta. Paano po natin ma-achieve yan? Pinahayag ko na po sa inyo yung church, yung word, at yung prayer. So, hindi po ito, ako nga po, hindi ako digital. No? Ito po isang dynamic na proseso. Hindi po natin pwedeng paghiwa-hiwalay. Ito po isang magkakasamang aspeto ng ating pananampalataya. Yan po yung tinalakay ko kanina. Ito po yung sinabi sa kasunod na talata. Isa po ito sa mga sabi natin na heavy, no? Mabigat na turo ni Pablo. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po yung transformation. Ito po yung pagbabago ng ating isip. Madalas ko po itong tinatalakay kasi nung panahon ni Pablo, ang mga Hudyo ay maalam po sa kanilang pananampalataya. Hawak na po nila yung mga sinulat ng mga propeta. Yun po yung pinag-aaralan nila sa kanilang sinagoga. Ang kabilang panig naman po, ang mga Griego. Ang mga Griego po ay, kami po nag-aral sa Science High School. Ang mga Griego po ang nagsimula po ng halos lahat ng klase ng pag-aaral sa siyensya, pag-aaral sa filosofiya. Ngunit, wala po sa kanila ang Panginoong Diyos. So, yun po yung sinasabi rito ni Pablo na sanlibutan. Wala po tayong choice dahil nasa sanlibutan po tayo. Ang sabi lang ni Pablo, huwag ninyong tularan, kundi be transformed by the renewal of your mind. Ang ating pong isip, yan po yung instrumento na kung saan natin inuunawa ang lahat ng bagay sa ating kapaligiran. Madalas ko nga pong iniisip kung gaano kadakila ang ating Diyos sa kanyang creation. Ilan ang utak natin? Ilan ang tenga natin? Dalawa, di ba? Ilan ang mata? Dalawa. Ilan ang ilong? Isa. Isipin mo kung dalawa ilong mo, isa ang mata mo. Pero kung sanay tayo sa ganon, yun ay walang problema, di ba? Yun eh. Ngunit, ang pinaka may
si Doktora Hana, si Dr. Dick. Sino pa doktor dito? Sino mahilig mag-doktor ng papel? Yung brain, pagkaka-design ng ating Diyos ay hindi lang superlative o mahirap po kasing express. So ngayon, bawat isa sa inyo nag-iisip. Bawat sa inyo nagpo-process sa aking sinasabi. Ngunit sabay-sabay po yung nagpo-process, di po ba? Maaring may iniisip na kayo na ibang bahagi. Ang sanlibutan, ang kanyang kapangyarihan ay hindi po natin pwedeng i-underestimate o undermine. Yan po ang nagtuturo sa atin habang tayo ay nakakaaninag ng karunungan. Lahat po tayo dumaan sa paaralan. Elementarya, mataas na paaralan, mababa tayo ng koleyo. Maaring ang tinuturo sa atin ay isipin nating ordinary na knowledge, pero kaakibat po nun, sa ilalim po nun, ay katuruan na hindi naaangkop sa gusto ng ating Panginoon. Kaya ang mahalagang sinabi po ni Pablo, huwag niyong tularan. Do not be conformed. Hindi po natin maaalis na pumasok sa atin yung mga knowledge na yon. Sino po ang nanonood pa ng TV rito? Wala na. Sino po nanonood sa internet? Meron pa rin yon. Sino po nagbabasa ng dyaryo? Sino po nagbabasa ng mga aklat? Andiyan pa rin po yung mga kaalamang yan. Yan po yung humuhubog ng kaisipan ng bawat isang tao. Yan po yung humuhubog ng kaisipan ng bawat isang kultura. Kapag tinignan po natin, ang kultura po ng Amerika, ang kultura po ng Europa, ang kultura po ng Singapore, ay iba po sa kultura ng Pilipino. Ngunit, iisa po yung underlying na foundation nila. Yun po ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan. At ibinabalik po yung tamang pananaw sa pamagitan po ni Jesus. At mahalaga pong malaman natin na yung sinasabi rito ni Pablo, yung pagbabago ng kaisipan ay intentional po. Hindi mababago ang inyong isip kung hindi nyo gagawin ang dapat na gawin. Ang madalas po namin sinasabi ay ang ating pong pinanggagalingan ng ating kalaman ay ang banal na salita ng ating Diyos. Alam niyo po ba yung nakita niyo sa kanta, sa awit kanina, o sa Psalms, no, may salitang Yahweh. May pinapanood po ako sa YouTube, yung nag-analyze po siya ng mga iba't ibang version ng Bible. Meron pong Legacy Standard Bible na lumabas. Kasi po, yung Old Translation sa English, pag nakita mo niyo po sa Old Testament, yung Lord ay all caps. Capital L, capital O, capital R, capital D. Pag yun po nakita niyo, ibig sabihin po nun, si Yahweh po yung kanyang nire-refer. Yung bago pong translation ng English, ginamit na po mismo yung word na Yahweh. So, nakalagay na po yun doon. Ang mga Hudyo po ay hindi naman ilang, no? They respect the name so much. Hindi nila pinopronounce yun. Kaya may mga mababasa kayo na nagre-refer sa mga Hudyo, mayroong letter na God, no? Actually, hindi mo makikita yung God. Capital G, merong dash, tapos merong D. Ibig sabihin po noon, si Yahweh rin. Yan po yung pundasyon na pinanggalingan ni Pablo nung sinulat niya yung kanyang sulat sa mga taga-Roma. At tayo po ang recipient ngayon yan. Kapag kinumpare po natin ngayon sa ating panahon, ang lahat po ng kaalaman ay nagkukumpit sa ating mga
kaisipan. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, be transformed by the renewal of your mind. Yung brain po, yun yung physical na nagfa-function. Pero yung mind, yun po yung gumagawa po ng mga desisyon. Yan po yung nagsasabi sa inyo, huwag kang makinig, matulog ka na lang. Sino pong gising pa? Kaya, pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyong kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po ay hindi nangyayari nakinig kayo ngayon, di ba? Bukas, mangyayari na. Hindi po. Kagaya po ng proseso, ito po ay merong panahon. Ito po ay may kaakibat na, sabihin na natin sa English, investment sa oras, investment sa pag-aaral, investment sa pananalangin. Ito po ay hindi, meron nga sabi, tutulog ako, uunanan ko na lang yung salita ng Panginoon. Hindi po ganon. Kung tayo po ay lahat ay lumakad sa pag-aaral, wala pong overnight na success. Balikan ko lang po si Dr. Dick. Si Dr. Dick po ay hindi lang doktor, siya po ay isang industrial engineer. So, sabi niya, hindi yata maganda yung industrial engineering. Kaya ako'y nag-doktor. So, bukod doon, siya po ang aming salutatorian. Si Sita kasi hindi ko masyadong susunod na lang. Pagbalik niya, si Sita naman ang... Anyway, so, yung transformation ng ating pag-iisip ay intentional at dapat po natin bigyan ng focus. Mamaya makikita niyo po, paano natin po gagawin. Babalikan natin yung proseso natin. So, andyan, yung living sacrifice, yung kabanalan, at yung katanggap-tanggap o kasiyasiya, ay ang Panginoon po ang nakakakita niyan. Ngunit, kumbaga sa pag-aaral, mayroong pagsusulit. Yung pagsusulit pong yon ay kayo nang magbibigay ng grado sa inyong mga sarili. Ano po ba ang passing ngayon? Anong passing ngayon? 75? 75 pa rin. Yung nakaraang bar exam, ang passing doon ay 75. So yung mga justice sa Supreme Court, minsan ina-adjust nila yung passing. No? Pero sabi nga ni si Teacher Judith kasi ay isang guro, so 75, no? Eh, ang grade ni Dick palaging 99. Okay lang. Kayo po ang magbibigay ng grade sa inyong mga sarili. Kaya sabi ko nga, mabilis lang ngayong umaga. Dahil meron po tayong gagawin na, sabi ko nga kay Sister Jane, yung mga teachers niya bumalik din dito. Ang sagot po dun sa ating kailangan sa Romans 12:12 ay immersion sa tatlong sangkap. Pag sinabi po nating immersion, nakababad, nakasubmerge, ano pa ba? Hindi lang. Kasi iba po yung sa ibabaw lang, no? Dapat nakalubog, naka-immerse. Kagaya po ng mga missionaries, sabi nila, hindi po tayo pwede maging missionary na nandun po tayo sa desk o nasa office. Kung missionary po tayo sa mga indigenous people, dapat po tayong magpunta sa kanilang mga lugar. Kung missionary tayo sa mga maralitang taga-lungsod, halimbawa po sa dako po ng Tondo, sa Isla Puting Bato, ay dapat nandun po tayo.
o kung gusto po nating maging missionary sa amang lugar, kailangan po naka-immerse tayo. Ang sinasabi ko po, para po tayo magkaroon ng transformation, para magkaroon ng renewal ng ating mga kaisipan, kailangan mailubog po tayo, ma-immerse po tayo dun sa tatlong sangkap na pinag-aralan natin. Una po, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. More often than not, sinasabi po namin, yung pagtayo ng mga pastor nyo rito, hindi po sapat. Hindi po siya enough para kayo ay mabigyan ng turo na magpapabago o magpapatransform ng inyong mga buhay. Ngunit, nagsisimula po yan doon at meron pong sa akin pong kodigo, sabi ko, yung devotion natin is a constant dealing o constant reading ng salita ng Panginoon. So, ang sinasabi po ay, bukod sa tinatalakay ko po ngayon, kinakailangan po meron tayong pansariling pakikipagniig sa ating Diyos. Pag-aaral ng kanyang salita. Alam ko po, minsan, ang sabi po kasi namin, we interpret the Bible grammatically and literally, no? So, meron po mga bahagi na medyo mahirap unawain. Kapag ka mahirap na po unawain, puntahan niyo po si Pastor Olan, si Pastor Dante. Hindi. Tanungin niyo po kami, pag-aaralan po natin yan. So, sa inyong devotion, para mauna nyo, meron kayong notebook, sulat nyo, o kung gusto nyo yung Biblia nyo, sulatan nyo, magkaroon kayo ng notes, may mga katanungan kayo, sabihin nyo. Tinanong ko na po, nung una pa lang, sino po yung walang Biblia, di po ba? Naalala nyo yun? Kung wala po kayong Biblia, pagtutulungan po namin na mabigyan kayo ng sarili nyong limbag, no? Sarili nyong physical. Okay lang po yung digital, okay lang po yung sa cellphone, no? Pero hindi po siya, not unless na talagang techie kayo, ay nakakapagsulat kayo, nakakapag-meditate. Otherwise, yung pong pagsusulat sa notebook, ang aking pong suggestion. At darating na po yung mga time natin, siguro by second quarter, magkakaroon po tayo ng intensive na Bible studies o cell groups. Sa ngayon, meron po tayong iilan, no? Kay Pastora Adel, kay Sister Fin, kay Pastor Olan, at sa mga young people. No? Meron po tayo, no? Kaya lang, yung level ng pag-aaral ay, sa aking palagay, hindi po sapat para tayo ay malubog doon sa salita ng Panginoon. So sabi ko nga rito, intensive study. Sa mga kabataan, ay kadalasan yung meron tayong summer camp, pero hindi po doon talaga nalulubog kayo. Kung gusto niyo pong malubog sa pag-aaral, maaari po kayong tumunghay din sa maaari sa internet, o kaya kung may interest kayo na magpastor, ay maaari po kayong mag-enroll. Babalik na naman ako. Si Dr. Dick ay nag-sponsor po ng scholarship sa PBS. Meron pa ba noon, Dr. Dick? O, meron pa. So, kung meron sa inyong gustong mag-aral, sabihin niyo lang po sa akin, sasabihin ko sa kanya. Intensive study. Yun naman po ay hindi lahat ay tinatawag doon. Pero tayo bilang normal na Kristiyano, kagaya po ng sinabi ko, para mga Bereans, no? We study the scriptures day by day. Para na sa gayon, kapag may sinabi po ako rito na alam niyong hindi totoo, maaari niyo pong sabihin sa akin.
Pangalawa po, pagdalo sa gawain. So, andito po kayo ngayon, di po ba? So, ang gawain po natin ay kada linggo. Ngunit, in between, meron po tayong prayer meeting. Yun nga, dahil ito ay online, susubukan po natin na yung mga hindi techie na wala access, kung paano po sa inyo ipahabot to. Napakahalaga po ng pananalangin. Kaya tuwing start ng ating gawain paglinggo, meron po tayong prayers muna. At isang gawain pa nga ay yung sa mga cell groups. Pangatlo po ay pananalangin. Hindi po ito negotiable. Hindi po ito maaring kaligtaan. Sabi po rin sa isang bahagi ng Psalms, nagpe-pray po sila sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Hindi po ito dapat ritual. Hindi po ito dapat na maging mechanical. Hindi po ito ay, 12 o'clock na, mananalangin ako. Kagaya po ng mga, hindi ko naman pinupulaan yung ibang reliyon na merong sinusunod na oras. Sila nga po ay may prayer book. Ang Muslim may prayer book. Ang mga Hudyo may prayer book. Ang Katoliko may prayer book. So, yun po ang umaalalay sa kanila habang sila ay nananalangin. Ang minsan lang problema ron, ito po ay nagiging mechanical. Ito po ay nagiging parang compliance na lang, no? Hindi po nandun sa tao yung kanyang pananalangin. Kung kayo'y mag-isa, ano bang iniisip nyo? Maaari niyong isipin ng inyong Panginoon. Kung kayo ay naggagayat ng sibuyas, di ba umiiyak kayo? Maaring, doon mga panahon na nag-iisa kayo, ay maaring yung kausapin ng Panginoon. Ngunit, may mga oras na sabihin na natin na nakalaan para tayo manalangin as individuals, para tayo manalangin as, sabi namin, corporate. Pag nasa cell groups na po kayo, nandun din po yung oras ng pananalangin. Yun po yung kinakailangan nating malaman. So, ngayon, kaya nga po ngayong umaga ay simula po ng taon. Meron po akong ginawang simple exercise. Nung simula, di ba sabi ko, kumuha kayo ng notebook, kumuha kayo ng ballpen, para meron kayong notes. No? Ngunit, maaari yung balikan ito sa YouTube kung gusto nyong tiyagaing panoorin ulit. Ngunit, ngayong umaga, ito po ang aking hamon. Ito po yung challenge sa commitment natin para sa ating iglesia. Baka sabihin nyo pag sinabi kong para sa Panginoon, masyadong spiritual. No? Tama po yun, para sa Panginoon to. Pero, ito po ang gagawin natin sa PMC Marikina. Sabi ko dyan, commit to a daily personal devotion and prayer. Commit to congregational prayer. Commit to attend Sunday worship. Yung pong Sunday, ay may tawag din po kami minsan yung mga fair weather Christians. Pagka masama yung panahon, hindi na, tama naman po yun kung you cannot, medyo delikadong pumunta kung bumabagyo. Di ba may one time na may signal number 2 yata yun? Signal number 3. So, kinancel natin yung gawain sa iglesia. Pero ang sinasabi po rito, yung regular attendance sa ating gawain. Commit to join a cell group. Commit to attend fellowship kung meron ng fellowship na natatag. Ano po ba yung fellowship? Meron po tayong kabataan, meron po tayong, kung may kabataan, meron anong opposite nun?
katandaan, ano? Hindi. Meron po tayong mga lalaki, babae, meron pong kids, may mga nanay. So iba, samot-sari po yan. So gagawin po natin na systematic o maayos para sa gayon, alam niyo po kung saan kayo pupunta. Then commit to ministry work. Marami, sa ngayon po, ang pinaka-ministry po na maaring yung samahan ay yung music, o kaya yung gagawin po ng mga assistant pastors, halimbawa evangelism o visitation. So marami po tayong balakin ngayong taon. At tapos po ng exercise na yun, bibigyan po natin ng grade ang ating mga sarili. Tayo po ba ay pumasa? Tayo po ba ay naging cum laude o magna cum laude? Sasabihin ko naman, cum laude. Diba? Si Dick kasi cum laude rin yan sa UPIE. So, tayo ba ay mahaba po ang taon, no? Kaya tinapos ko po ngayong January yung gusto ko pong isaad sa inyo para iset po yung direction natin ngayong taon. Meron po kasi ako sa isang dictum na there are no stupid employees, only stupid supervisors. There are no stupid students, only stupid teachers. Kaya sa akin po nakasalalay yung pong ating gagawin sa buong taon. Kumbaga sa isang engineer, ako po yung magpapatakbo ng pugon. At kapag malamig na po yung pugon, hindi niya po kayang tunawin yung ginto. Kaya iinitan ko po yung pugon. Iinitin natin ang iinitin hanggang sa tamang panahon, ang lalabas na ginto ay purong-puro. Bago po tayo magtapos, tinatawagan ko po yung dalawang pastor natin. Exempted naman yung mga bisita eh. Ipamahagi po ninyo, yan po ay isa pong mahalagang exercise na gagawin natin. Yan po ay isang pagpapatunay na kayo ay una kasapi po ng PMC. Yan po yung ginawa natin noong October dahil nagkaroon po tayo ng eleksyon at susog sa ating mga batas. Ngunit dyan, makikita nyo po yung sinasabi kong commitment. Kaya nga, mahalaga pong maunawaan ninyo yung nakasaad dyan. Sige po mga pamigay na po. May mga ballpen po ba kayo? Sabi ko sa inyo, mabilis lang tayo ngayon. Mahalaga po yan na makita ninyo. At pagkatapos po niyan, mamaya po, bago kayo umuwi, ay ilalagak po ninyo dito sa dako po ng unahan. Kung wala po kayong ballpen, ay isulat nyo na lang po yung iyong mga daliri.
Pagka-pirma po ay tayo po ay mananalangin na at wawakasan ko na po ang ating gawain ngayong umaga. Yung pong mga may ministry na maaari niya po lagay kung ano yung ministry nyo. Kung kayo po ay nasa ladies o nasa ano, maaari niya pong isulat yon. Sino pang wala? Sino pa yung wala? Doon. Pero dito sa loob. Ay, may sobra pa. Sige po. So habang pinipila po niyan, huwag niyo pong kalimutan yung ating pakay, yung ating goal, yung ating purpose. Ang pinaka-purpose po natin ay to live a godly life and follow the Great Commission. So, last year o 2 years ago, ang ating tema ay maging ilaw po sa ating community. Kasama po yan at yan po ay ating pang gagampanan. Ngunit ihahanda po natin ang ating bawat sarili, ang bawat isa, upang tayo po ay lumakad at mahubog sa kagustuhan ng ating Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil ang iyong bayan, ang iyong PMC Marikina, ay niyo pong uhubugin, kaya nga po sinabi niyo kay Jeremiah na yung paghubog ng gumagawa ng palayok, kami po ay mga clay na handang hubugin sa pamamagitan ng inyong salita, sa pamamagitan ng inyong iglesia, sa pamamagitan ng inyong ng pananalangin. Ang dalangin ko po, O Diyos, sa nakaraang 1 buwan na kami po yung nagbulay-bulay ng inyong salita, nag-aral ng mga dapat nyo pong iatang sa amin. Akin pong inaalay sa inyo ang inyong mga anak dito sa PMC Marikina sa kanilang gagawing mga commitment o recommitment o sa kanilang pagbabahagi ng kanilang buhay as living sacrifices, holy and acceptable sa inyo, Panginoon. Mahaba po ang lakbayin, mahaba po ang aming tatahakin. Alam po namin na hindi ito smooth, hindi ito maaliwala sa lahat ng panahon. Ngunit, sabi niyo nga po, hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Maaaring ito ay, sa ibang pakinig, ito ay masyadong spiritual. Ngunit kami mga anak niyo po, na nakaranas na ng iyong kadakilaan sa aming buhay, ito po ang aming pinaninindigan, ito po ang aming tinatayuan. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa aming isip. Kayo po mag-ingat sa aming mga puso. Ang dalangin ko po ay maging intentional kami na i-transform ang aming mga kaisipan patungo sa inyo, Panginoon. At ang magiging result ay ang iyong bayan sa Marikina, PMC Marikina, ay magiging pong tunay na mga lingkod na matuwid sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.